Nakakabilib makita ng isang makalumang sasakyan sa kalsada ng Pilipinas dahil kadalasan ng karamihang mga modelo na lumalabas ngayon ay talagang makabago at nauuso na. Gayunpaman ay mas marami pa ring tumatangkilik sa mga old school at iconic na disenyo na klase ng mga modelo. Gaya na lamang ng tatalakayin natin, isang pambihirang SUV car na kahit sa tinagal-tagal ng pagpapanatili sa iconic na disenyo nito ay hindi pa rin nauungusan ng kahit na sinong makabagong modelo. Ang off-roader na ito nakalalabas lang sa bansa na hindi pa rin alam ng karamihan. Mukhang makaluma nga pero makabago naman ang mga nilalaman. Yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kilala bilang isang pinaka-iconic na modelo ng jeep sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Wrangler. Ay available sa parehong unlimited 4-door at 2-door na bersyon. Inilunsad ng Philippines ang 2019 Wrangler Unlimited noong unang quarter ng year 2019 na kung saan nagkaroon ng panibagong pagpipilian ng mga taong ginagawang pangalawang tahanan ng labas ng bahay. Maraming pagbabago sa panlabas na disenyo nito, ngunit ang maalamat na itsura ng jeep ay napanatili pa rin. Gaya ng circular shape headlamp, traditional styling front radiator grille at kabuwang boxy type na body figure design. Kabilang pa sa mga kapansin-pansing pagbabago sa panlabas ay ang mga ilaw nito na mga indicator light na nakamount sa fender. Bagong disenyo ng bumper at ang mga grille slots ay mayroong ngayong mas matatalas na sulok. Isa sa mga highlight ng 2019 Wrangler Unlimited ay ang forward folding windshield na kung saan pwedeng ibaba ang harapang salamin o tanggalin pansamantala kung gugustuhin para sa mas magandang karanasan sa off-roading at upang mas maranasan ang presensya ng hangin na masasalubong. Isa pa sa highlight nitong modelo ay ang mga naglalakihang mga gulong nito na sadyang idinisenyo para pamahalaan ng magandang biyahe sa malulubak na kondisyon. Ang modelong ito ay subok na ng marami lalo na sa bansa kung saan ito nanggaling at saan ito nagmula. At kung tatanungin kung saan nga ba ito galing, ito ay nagmula sa American automaker brand United States. Ang Jeep brand car manufacturer ay kilalang kilala na sa global market at may malaking planta sa iba't ibang bansa gaya ng China, India, Mexico, Brazil at Italy. Ang Jeep Wrangler dito sa bansa ay available sa 4 na klase ng variant na pagpipilian. Kabilang ang 4-door Sport, ang Unlimited Sahara, ang Rubicon 2.0 liter at ang Unlimited Rubicon 2.0 liter na top variant nito. Pagdating sa makina, ang Jeep Wrangler ay pinapagana ng 2.0 liter gasoline engine, 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may DI turbo e-torque engine na nagbibigay dito ng extra power at lakas lalo na sa mga paahon na lugar. Ang transmission nito ay automatic at may gear shifting na 8-speed at kaya nitong magpalabas ng maximum output level na 268 horsepower sa kada 5,250 revolution per minute at maximum torque na 400 Nm sa kada 3,000 revolution per minute. Ay ang bilis na nagagawa nitong modelo ay umaabot ng 180 km/h at may fuel tank capacity na 81 liters. Hindi ka maniniwala sa fuel consumption nito dahil base na rin sa ilang mga nakagamit, ito raw ay matipid ngunit may nagsasabi na malakas kumonsumo. Pero batay sa manufacturer, ang modelong ito ay kayang umubos ng 1 litro sa layo ng 21.28 kilometro. So ibig sabihin, sa ganitong klaseng SUV car at ganitong kalaki na klase ng sasakyan ay sobrang tipid na yan mga kaibigan. Pagdating sa body, meron itong mas mataas na rigs na ibinagay sa pagiging rugged nito. At ang kabuang body frame chassis ng Wrangler ay matitibay rin. Yan ay pinatunayan ng subok ng engineering manufacturer nito na kadalasang hinihiling ng karamihan sa mga klase ng sasakyang mapa-on and off-road rides. Ginamitan ng Wrangler na matitibay na suspensions para harapin ang ilan sa mga pinakamahirap na lupain. Sa kahit saang sulok ng kagubatan, bundok at masusukal na lugar ay talaga mapagkakatiwalaan ng gaya nito. Kaya naman ang karamihan, ito ang pangunahing pinagpipilian. Pagkakaroon nito ng front and rear suspensions na ginamitan ng multi-link suspensions na may kasamang mga shock and coil spring at ilang mga suportang bakal na bumabalanse sa bawat paggulong nito sa mababato at malulubak. Tinamaan ito ng makakapit na braking system sa front
and rear na ginamitan ng parehong ventilated disc type na klase. Isang steering wheel na mas komportable dahil sa ginamitan ng power steering at tilt-in telescopic. Naka-rack and pinion kaya hindi basta-bastang magwiwiggle. Ang mga gulong nito ay may kabuuang sukat na 255/75R17 naka-tubeless tires na kadalasan ay na-upgrade pa ng karamihan sa aftermarket. Ang interior ay lubos na binago na may mas direktang disenyo ng dashboard. Ang mga center air condition vent ay nilagyan ng 5-inch na unconnect 3 touchscreen na display. Ang dashboard ay pininturahan din ng parehong kulay ng katawan, habang ang mga control ay muling inayos sa center console para mas madali ang access at pagbabalanse ng bawat pindutan nito kahit sa mga pasahero. Meron ding mga bagong 3-spoke steering wheel na disenyo na nagtatampok ng hollow vertical spoke sa ibaba. Kadalasang makikita sa modelong ito para mas maging convenient at accessible. Nagtatampok din itong Jeep Wrangler ng adventure-inspired na cabin na pinagsasama ang klasikong estilo sa mga modernong kalidad. At mayroong available na Alpine Premium Audio System na may kasamang overhead soundbar, all-weather subwoofer at 552 watts amplifier para sa nakakaingganyong interior soundscape. Nagtatampok din ang Wrangler ng iba't ibang praktikal na solusyon para sa mga kargamento o mga bagahe na ikakarga, kung saan pwede mong ilagay ang mga ito. Ang maganda pa rito ay naaalis ang mga carpet nito. Siyang tumutulong para mas madaling madrain at mas madaling malinisan kung magkakaroon ng tubig sa loob nito. Nilagyan din itong Wrangler ng unconnect infotainment system ng Jeep na maaaring magkaroon ng alignment ng 5-inch o 8.4-inch display. Ang mga mas matataas na modelo ay nakakuha din ng Apple CarPlay connectivity na may 7-inch TFT color display instrument cluster na nagpapakita ng iba't ibang impormasyon sa pagmamaneho. At bilang karagdagan sa mga available na features nito, ang isang rear view monitor camera nito ay may kasamang mga dynamic features na nakatuon para sa pagpapalawak ng visibilidad sa mga kondisyong mahirap matukoy ang isang kalsada kung may mga matatamaan o maaatrasang bagay, na siyang tumutulong para maalalayan tayo sa oras na magpapaatras at magpapark sa masisikip na parkingan. Mayroon ding 230-volt power outlet para sa pagcha-charge ng mga gadget, mga saksakan na pwede sa mga koneksyon ng gadget o anumang accessories ay sinamahan din ito para sa iba pang bagay na kukumpleto sa mga off-road ride trips. Ang modelong ito ay mayroon ding ilang mga bulsa o console pocket. Sa modelong ito ay wala ka nang masyadong hahanapin. Pagdating naman sa external, kaya ng inaasahan mula sa modelong ito ay nagkaroon ng masungit na itsura itong Wrangler. Mukhang laging nakahanda pumunta sa kahit anumang sitwasyon, maging ito sa highway o sa trail. Ilagyan din ito ng naaalis na Freedom Top hardtop na maaaring isama sa isang fold-down na windshield at naaalis din ng mga pintuan na siyang mas nagpapaganda sa mga off-road trips rides. Kasama pa sa mga premium na opsyon sa pagpipilian ay ang mga ilaw nito ng mga naka-LED type na klase, naka-signature reflector headlamp, fog lamp at daytime running lamp para sa mahusay na visibility sa anumang kondisyon ng kalsada. Kasama rin sa mga opsyon na pagpipilian ay ang mga sukat ng gulong nito na mula sa 17 pulgada, 18 at hanggang sa 20 pulgadang sukat ng alloy wheel mags nito. Dating naman sa mga bakabagong safety features, ang Jeep Wrangler ay nilagyan din ng mga standard safety features para sa pagpapabuti ng pagmamaneho at kaligtasan ng pagsakay. Bilang dito ang mga driver and passenger side airbags. Kasama rin sa mga safety sense nito ay ang ikinabit na anti-lock braking system na may kasamang brake assist, booster na suporta para sa brake procedure nito. Bibigay ng mas malakas at magandang kapit. Sinamahan pa ng stability control system at traction control system na magagamit sa mga off-road rides. Sinamahan pa ng speed sensing door lock na kung saan kusang nagsasara ang mga pintuan nito sa oras na mabit nito ang 15 to 20 km na bilis. Bilang pa sa mga safety sense nitong modelo ay ang pagkakaroon ng blind spot monitoring system na nakakabit sa side mirror upang maiwasan ang pagkasagi o banggaan ng ibang mga kasabayan. Sinamahan pa ito ng hill start assist control system para naman magamit sa mga paahon na kalsada o yung mga mabubundok na lugar kung saan mas kinakailangan natin ng balancing paghinto at malakas na pigil at kapit ng preno. Sinamahan pa ito ng child safety locks, mga parking sensor, front and side impact beams at crash sensor.
Bukod pa riyan, ang modelong ito ay naglalaman din ng mga security sense na kung saan mag-iingat naman sa sasakyan, lalo na kung iiwan mo ito sa mga hindi kilalang lugar o sa labas lang ng iyong bahay. Sinamahan nito ng engine immobilizer system, central locking, power door lock, anti-theft device at anti-theft alarm. Ang Jeep Wrangler ay nagkaroon din ng mataas na sukat ng ground clearance na kung saan mas mapapakinabangan sa mga off-road rides, mababato at malulubak na kondisyon, na may kabuang sukat na 22.9 cm. Meron itong 4 na pintuan at 5 seating capacity. Nagkakahalagang modelong ito mula sa 4,790,000 pesos hanggang sa 5,690,000 pesos dito sa bansa. Ngayong taon ng paglabas ng bagong off-roader ng Suzuki Car Philippines, ang Suzuki Jimny 5 Doors. 2019 nang inilabas sa Philippine market ang ika-4 na bersyon ng small 4x4 SUV na ito na Suzuki Jimny. Ang matagal ng modelong hinihintay sa bansa at ito ang kasalukuyang pambato ng brand para sa kanilang off-roader na madadala mo sa kahit saang manglupain. Ang sasakyan ay nagmula sa lahi ng isang Jeep o owner. Ito yung mga sinaunang box type na vehicle na matagal-tagal nang namamayagpag sa bansa at hanggang ngayon sa kasalukuyan ay may makikita pa rin naman. Nag-evolve itong sasakyan mula sa pagiging Jeep na tinatawag na LJ10 sa ikalawang version at may 359 cubic centimeter displacement capacity lamang noon. Hanggang lumipas ang maraming taon, ang paglabas ng ika-3 generation ito na naging ganap na compact off-roader. Hanggang sa ika-4 na generation nito noong 2019, ang small SUV 4x4 at ngayong bagong taon ang paglabas naman ng bagong update ng modelong ito na Suzuki Jimny 5 Doors 2024 model ay talagang inabangan din ng marami. Ang inaasahang pag-update sa bagong generation na si Jimny ay pinakilala noong January 25, 2024 na may maraming mga modernong tampok sa disenyo habang nananatili pa rin sa mga ugat nito ang isang compact fan off-roader at ang 1.5 liter engine nito na may 75 kilowatts na sinamahan ng bagong all-grip pro system ng Suzuki ay nangangahulugan na ito ay may mas kakayahan kaysa dati. Ito ay dahil sa part-time differential nito na 4-wheel drive system kasama ang original na leather frame chassis at mas pinalaki na body type configuration. Ngunit itong bagong Suzuki Jimny ay may na-upgrade ding mga teknolohiya na lubhang kailangan nito at ng mga pasahero. Kabilang dito ang touchscreen infotainment system, mga bagong safety features gaya ng lane departure warning, automatic brake, downhill at hill start assist control, high beam assist at marami pang iba. Naiisa-isahin din natin ngayon. Lahat ang mga bagong features na ito ay nagbibigay ng mahusay at talagang kapaki-pakinabang lalo na sa mga pakikipagsapalaran sa off-road. Itong bagong Jimny ay mayroong 3 klase ng variant na pagpipilian. Ang manual Jimny 5DR GL, ang automatic Jimny 5DR na GLX, at ang automatic Jimny 5-door 2-tone na top variant nito. Pagdating naman sa external, dala pa rin ang signature design ng Jimny na may makikitang circular shape LED headlamp at sa gilid ang circular shape ding signal light nito. Isang chrome accent front bumper grille with 5-form horizontal pattern at may logo ng Suzuki. At full black painted na rin ang lower front bumper. Bagamat simple pero napaka-macho ng datingan nito. At pagdating naman sa body size ay talagang ganap na SUV na rin. Talagang makakamangha ang modelong ito kasi fit siyang gamitin sa kahit sang lakad mo. Hindi hassle sa city ride kasi hindi rin ganun kalaki at madali lang isingit, lalo na sa matatraffic na lugar. Meron na din itong kasamang front circular shape fog lamp, kaya eksakto ang visibility kahit sa madidilim na kondisyon. Pagdating naman sa side profile, makikita ang fully black painted mga built-in cladding at mga side skirt nito. Dahil dito ay lumalabas ang pagiging flexible ng modelong ito sa kahit anong kondisyon ng kalsada mala off-road tires, mga kaibigan, na fully set na. Bukod pa dyan, ginamitan din ito ng mga gulong na sapat para palakasin ang kapit sa madudulas na kondisyon. Mga tires na pang off-road na rin. May 15 pulgada ang sukat at 195 by 80 ang kabuuan. Ito ay nababagay lang din para idiin ang pagiging isang off-roader car. Pero kung nalilitan ka pa dyan,
Pwede pa namang gawing mas malaki yan kasi sinadya rin ang wheelbase size nito sa mas malalaking gulong pa na 17 inch. Depende sa pangangailangan at sa paggagamitan. At kabilang din sa nagpaganda sa pagiging off-roader nito ay ang mga nakakabit na suspensions dito na talagang matitibay din. Ito ay ginamitan sa front and rear suspension ng 3-link rigid axle na pangunahing sumusuporta sa bigat ng isang sasakyan. Kahit kargahan pa ng mga mabibigat na gamit ay hindi basta-bastang bibigay, na sinamahan ng mga shock at mga coil spring sa harap at likod, na mas nagpapaganda ng laro nito lalo na kung maidadaan mo ito sa malulubak at mababatong kalsada. At pagdating naman sa likurang bahagi, hindi nalalayo sa front face design ang lakas makalalaki. Nababagay lang din ang tail lamp na mas mababa sa pintuan. Dito na rin nakalagay ang spare tire para mas madali mo nang makuha ang gulong kung sakali mang magpapalit ka. At pagdating naman sa kabuuang makina, itong Suzuki Jimny ay pinapagana ng isang 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder 16 valve at fuel supply system na MPI o multi-point injection na tumutulong sa matipid na paraan ng konsumo nito. Meron itong alinman sa mga automatic at manual transmission na naka 5-speed gear shifting at part-time 4-wheel drive train na gumagawa ng lakas na 101 horsepower sa kada 6,000 RPM at 130 Nm ng torque naman sa kada 4,000 RPM. Ang average top speed nito ay umaabot ng 155 to 160 km/h. Kasama ang matipid na pagkonsumo ng gasolina na umaabot naman ng 18 km per liter. Meron itong fuel tank capacity na 40 liters, kaya talagang akmang-akma rin sa mahahabang biyahe. Pagdating naman sa ilan pang features nito gaya ng pangkaligtasan, meron itong magagandang klase ng brake sa rear na naka-drum brake type at front naman na naka-disc type na sinusuportahan ng ABS o anti-lock braking system para mag-unlock sa mahigpit na kabit ng brake pag bigla mo itong naipreno sa hindi naasahang pagkakataon. May kasama rin itong electronic brake distributor o EVD, isang teknolohiyang bumabalanse sa lakas ng kapit ng brake depende sa klase ng kalsada na dadaanan at sa bigat ng karga nitong sasakyan. Dahil dito ay mas naisasaayos ang paggamit ng brake procedure, kasama pa ang brake assist nito. So wala kang poproblemahin dito pagdating sa braking system niya. Meron din itong mga advanced safety features na para sa pataas o pababang kalsada, gaya ng hill start and downhill assist control system. Well, para malaman mo kung anong magandang purpose ng mga sistemang ito ay ibabahagi na rin natin. Ang hill start ay magagamit kapag pataas ang kalsada, dahil kahit huminto ka sa ganong kondisyon na pataas, kahit hindi ka nakatapak sa brake ay hindi basta-bastang uus-us o pababa ang sasakyan. Meron din itong downhill assist, vice versa naman ng hill start assist. Kung bababa ka naman ng kalsada ay pinipigilan nito ang mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan sa mga pababa. Kahit pa hindi nakababad sa brake pedal ay kusa na lang din itong nag-a-adjust para pabagali ng takbo ng sasakyan sa mga pababang kondisyon. Kasama rin sa modelong ito ang pagkakaroon ng Vehicle Stability Control System, isang safety features na nagpapanatili sa balanse at magandang pagmamaneho kahit pa maidaan mo ito sa mga malulubak na kalsada, mga biglang pakurbada at madudulas na kung saan ay hindi maaantala ang maayos na pagmamaneho kahit sa mga ganung kondisyon, at mapapanatili ang stable at maayos na pagmamanage ng manubela nito. Sinamahan din ng mga safety features para sa maayos na pagpapark, gaya ng parking sensor, may rear camera para makita ang pagpapaatras at meron din itong day and night rear view mirror para naman hindi ka masilaw sa mga kasunod mo na may matataas na liwanag ng headlight na tumatama sa side mirror papunta sa'yo, at ito ay na-i-adjust into dimming. Meron din itong kasamang ISO fixed child mounts na lagayan ng upuan ng mga bata o baby nating kasama sa loob ng sasakyan para mas komportable at safe din sila sa anumang kolisyon na magaganap. At iba pang mga particular safety measure na meron din sa modelong ito kagaya ng mga seatbelt sa kada upuan at maraming mga airbags mula sa driver at passenger sa bawat side ng mga pasahero at curtain airbags, para lahat ng mga sasakay dito ay siguradong safety at mapapanatag na rin.
Kasama rin sa pinatibay na safety features nito ang pagkakaroon ng front and side impact beams, crash sensor, engine check warning at marami pang iba. Kaya bagamat bago lang sa merkado ay marami na ring tumatangkilik dito sa Suzuki Jimny. Hindi lang sa reliable performance maging sa pagiging safety, affordable at very practical package na meron ito. At pagdating naman sa pagiging convenient, syempre, ito rin ang isa sa mga nagustuhan ng marami dito. Hindi lang kasi masasabing off-roader car na may maliit na chassis frame at body. Ito rin ay naglalaman ng napakaraming gamit para sa iyong komportableng pagsakay. Meron itong air condition na may kasamang auto climate control system na kung saan ay makukuha ng mga pasahero nito ang kanya-kanyang preference pagdating sa temperature na kinakailangan. Bukod pa dyan, meron din itong 4 na komportableng mga upuan para sa 4 na pasahero. Foldable at adjustable na rin ito at may mga kasamang headrest na rin para sa komportableng biyahe. Hindi pa ito naka-leather cover pero okay na rin. Pagdating naman sa mga libangan sa loob, may bagong infotainment size display na 9-inch, di touchscreen at may kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin. Pati iba pang mga connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio, USB auxiliary input at audio sounds. Kasama ang 4 na speaker nito na nagpapaganda naman ng sound sa loob nitong sasakyan para kahit papano ay malilibang tayo sa mahahabang biyahe. Siyempre, gaya ng iba, hindi rin nawawala sa modelong ito ang magandang klase ng steering wheel na multifunctional na rin. Maraming switch function at mga buton para hindi ka mahirapan kontrolin ng sounds, Bluetooth o iba pang mga sistema na konektado sa mga switch nito. At hindi mahihirapan dalhin. Ginamitan kasi din ng power steering with tilt and telescopic at adjustable ang steering column nito. Ginamitan din ng rack and pinion para hindi magwiwiggle kapag naidaan sa malulubak na kalsada. At sa likod nitong steering wheel, makikita naman ang meter panel gauge na naglalaman ng mga impormasyon o readouts sa pagpapatakbo nito. Very informative at user-friendly. Madaling unawain kahit analog type pa na may counting digital. Ang kabuuang sukat naman nito, syempre nagbago talaga. Ang Suzuki Jimny 2024 model ay may kabuuang haba ngayon na 3,985mm na mas mahaba sa dati, pero ang lapad nito ay may sukat na 1,645mm at taas na 1,720mm na pareho lang naman sa dati. May ground clearance size ito na 210mm at tumitimbang ng 1,545kg. Meron din itong boot space sa likuran na 219 liters ang capacity. May 4-seater at may 5 doors. Bagay na bagay pang camping ang modelong ito. May turning radius ito na 5.7 meter para sa mga pag-U-turn, lalo na kung nasa syudad ka nagmamaneho. Ito ay inilabas ngayong taon lamang noong January 25 at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng 1,558,000 pesos hanggang sa pinaka-top variant nito na nagkakahalaga naman ng 1,698,000 pesos dito sa bansa.